Maaari pa ring sumabak sa politika si dating Congressman Kiko Barsaga. Ito ang kinumpirma ni COMELEC Chairman George Garcia matapos tanungin kung kwalipikado pa rin tumakbo si Barsaga sa special election na nakatakdang idaos upang punan ang nabakanting pwesto sa Kamara. Ayon kay Garcia, ang naging expulsion ni Barzaga sa House of Representatives ay hindi nangangahulugang habang buhay na siyang pinagbabawalang humawak ng anumang pampublikong posisyon. Yes, pwede siya mag-file sapagkat yung kanyang pagkakatanggal sa pagiging kongresista ay hindi po perpetual disqualification to hold public office. Isa rin po yung... Paliwanag ng COMELEC hanggat natutugunan ng isang kandidato ang mga rekisito ng saligang batas tulad ng edad, pagkamamamayang Pilipino, residency at pagiging rehistradong botante, maaari pa rin itong tumakbo sa halalan. Dagdag pa ni Garcia, administratibo lamang ang naging batayan ng pagpapatalsik kay Barsaga at hindi ito katulad ng hatol sa isang kasong kriminal na may kasamang perpetual disqualification. Kasabay nito, naghahanda na rin ang COMELEC para sa posibleng special election sa Dasmariñas. Pinag-aaralan na ng komisyon ang petsang Agosto 22 o August 29 para sa botohan upang hindi ito sumabay sa Bangsamoro parliamentary elections sa Setyembre at barangay at SK elections sa Nobyembre. Tinatayang mahigit 437,000 na botante ang lalahok sa halalan at aabot sa halos 200 milyong piso ang kakailanganing pondo para maisagawa ito. Nilinaw rin ng COMELEC na hindi na nito kailangang hintayin ang formal na abiso mula sa House of Representatives bago magtakda ng special election. Batay ito sa naging desisyon ng Korte Suprema sa Hagedorn case na nagsasabing may kapangyarihan ang COMELEC na magsagawa ng halalan kapag may nabakanting congressional seat. Kung maghahain nga ng kandidatura si Kiko Barsaga, posibleng ang mismong mga botante ng Dasmariñas ang muling magpapasya kung karapat-dapat pa siyang bumalik sa Kongreso sa pamamagitan ng nalalapit na special election. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News.